Pinalayas ako ng sarili kong manugang, si Maricel, isang araw lang pagkatapos mamatay ng anak ko, si Jose. Walang hiya, walang awa. Ginawa niya yun sa harap ng mga kaibigan namin. Ang hiya na naramdaman ko para akong tinapon na kasangkapan. Para sa bahay na, yan, binenta ko ang lahat. Pero para sa kanya, isa lang akong extra expense. Isang walang utang na loob na manugang. Sinabi niya, "Hindi na kayo kailangan dito, Lola Elena." Naglakad ako palabas na bitbit lang ang 4 na maleta. Akala ni Maricel, isa lang akong pawn sa laro niya. Hindi niya alam. Hindi niya alam na nag-iwan si Jose ng isang lihim na yaman. Isang trump card na nagkakahalaga ng 9.2 milyon. Kinuha niya ang bahay ko, pero kukunin ko ang aking dangal. At ibibigay ko sa kanila ang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. I will not stay silent. Kung naramdaman nyo na ba ang ganitong pagtataksil, i-like at i-share ang video na ito. At mag-comment kayo. Saan kayo nanonood? Kwentuhan mo ako. Ang mga sumunod na araw, matapos ang biglaang pagpanaw ni Jose, ay dumaan sa akin na parang isang malabo at masakit na panaginip. Tila ba ang mundo ay tumigil sa pag-ikot, ngunit ang oras ay patuloy na tumatakbo ng walang awa. Ang bawat sandali ay mabigat, parang may nakadagan na malaking bato sa aking dibdib sa tuwing susubukan kong huminga. Sa ating kultura dito sa Pilipinas, ang lamay ay hindi lamang panahon ng pag-iyak. Ito ay panahon ng pagdamay, ng pag-alala at ng pagkakaisa ng buong angkan. Ito ang oras kung saan ang magkakalayong pamilya ay nagsasama-sama upang magbigay galang. Ngunit sa lamay ng sarili kong anak, sa burol ng nag-iisang prutas ng aking sinapupunan, iba ang naramdaman ko. Hindi init ng pagmamahal, kundi isang nanunuot na lamig. Si Maricel, ang aking manugang. Ang babaeng pinili ni Jose na makasama habang buhay. Siya ang naging punong abala sa lahat ng aspeto ng libing. Mula sa unang gabi pa lamang, ipinaramdam na niya sa akin kung sino ang may kapangyarihan. Inako niya ang lahat, mula sa pagpili ng kabaong na gawa sa mamahaling kahoy hanggang sa mga bulaklak na puting orchids at lilies na nakapalibot sa kapilya, hindi niya ako tinanong kahit isa. Hindi niya hiningi ang opinyon ko kung anong barong Tagalog ang ipasusuot namin kay Jose. Sa tuwing susubok ako magbigay ng suhestyon, o kahit magtanong man lang kung kailangan niya ng tulong sa pag-aasikaso ng mga merienda para sa mga bisita, pinuputol niya ako agad. Ang lagi niyang linyahan ay, "Huwag na po kayong mag-alala, Lola Elena. Ako na ang bahala. Alam ko ang gusto ni Jose. Ako naman ang asawa." Ang diin sa salitang asawa ay parang patalim na humihiwa sa akin ng paulit-ulit. Sa bawat banggit niya noon, pinalalabas niya na ang papel ko bilang ina ay tapos na. Na ang karapatan ko sa aking anak ay nagwakas noong ikinasal sila. Pinalalabas niya na sa hirarkiya ng pamilyang ito, wala na akong lugar. Isa na lamang akong manonood sa huling yugto ng buhay ng aking anak. Dahil wala akong magawa at ayaw kong gumawa ng eksena sa harap ng bangkay ni Jose, nag-focus na lang ako sa pagtanggap ng mga bisita. Maraming dumating. Punong-puno ang kapilya gabi-gabi. Dumating ang mga kaibigan ni Jose sa trabaho, ang mga dati niyang kaklase noong kolehiyo, at ang mga kamag-anak namin mula pa sa probinsya na nagbiyahe ng malayo. Lahat sila ay lumalapit sa akin, hinahawakan ang aking kamay, yumayakap ng mahigpit, at sinasabing napakabuting tao ng anak ko. "Condolence po, Tita Elena," sabi ng isa. "Napakabait po ni Jose. Hindi namin siya makakalimutan," sabi naman ng iba. Sa mga sandaling iyon, sa piling ng mga taong totoong nagmamahal sa anak ko, doon ko lang naramdaman na may karamay ako. Doon ko lang naramdaman na hindi ako nag-iisa sa aking pagdadalamhati. Ngunit, sa kabila ng dami ng tao, may isang bagay na gumugulo sa isip ko. Isang bagay na hindi ko maalis sa aking pandama. Sa gabi bago ang libing, habang abala ang lahat sa vigil, pumasok ako sa silid sa bahay kung saan nakalagay ang mga alaala ni Jose. Ito ang kwarto kung saan namin tinipon ang mga memorabilia para dalhin sana sa kapilya. Isang mesa na puno ng mga litrato, ang ganda ng ayos ni Maricel. May mga kandila at magagandang tela.
Pero habang tinititigan ko ang mga litrato isa-isa, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Isang nakakabahalang detalye. Nandoon ang malaking litrato ni Jose noong graduation niya. Suot ang kanyang toga at puno ng pag-asa ang mga mata. Nandoon ang napakalaking wedding photo nilang mag-asawa noong ikinasal sila sa isang lumang simbahan sa Batangas, kung saan mukha silang perpektong couple. Nandoon din ang mga litrato ni Jose kasama ang mga office mates niya sa mga team building. Pero nasaan ako? Hinanap ko ang litrato namin noong nagbakasyon kami sa Baguio, 2 taon na ang nakalipas. Iyon ang huling beses na nagbonding kaming dalawa lang. Nakangiti kami noon habang kumakain ng strawberry taho. Wala doon ang litratong iyon. Hinanap ko ang litrato nung ika-6 na kaarawan ko, kung saan kaming dalawa lang ng anak ko ang magkaakbay at tumatawa habang hinihiwa ang cake. Wala rin. Maski ang mga lumang litrato nung bata pa siya na karga-karga ko siya, wala ni isa. Ang lahat ng litrato kung saan naroon ako o kaming dalawa lang ng anak ko na magkasama ay nawawala. Para bang sinadya. Para bang dumaan ang isang editor at binura ako sa kasaysayan ng buhay ni Jose. Kinabahan ako. Ang sikmura ko ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ito simpleng pagkalimot. Hindi ito dahil nawala lang ang mga litrato. Ito ay isang mensahe. Ito ay isang tahimik na deklarasyon ni Maricel na sa kwento ng buhay ni Jose, siya na lang ang bida at ako ay tinanggal na sa eksena. Unti-unti at tahimik niyang binubura ang presensya ko. Sa araw ng libing, napakaganda ng seremonya. Ang simbahan ay puno ng puting bulaklak. Ang koro ay kumakanta ng mga himno na paborito ni Jose. Si Maricel, nakasuot ng itim na designer dress na halatang napakamahal, ay nakaupo sa unahan. Umiiyak siya. Humahagulgol siya sa tamang tiyempo. Ang galing niyang umarte. Kung hindi ko lang siya kilala ng lubusan sa loob ng ilang taon, baka naniwala na rin ako sa kanya. Baka naawa na rin ako sa batang byuda. Pero nakikita ko ang mga mata niya. Sa tuwing titingin siya sa paligid, sa tuwing lilingon siya sa mga bisita, hindi lungkot ang nakikita ko. Nakikita ko ang pagtutuos. Nakikita ko ang calculation. Para bang binibilang niya kung sino ang mayayamang dumating, kung magkano ang abuloy na naiipon, at kung ano ang makukuha niya pagkatapos nito. Habang nakatayo ako malapit sa mga malalaking flower arrangements sa labas ng simbahan, nagpapahinga sandali mula sa init at sa pagtayo, narinig ko ang pamilyar na boses. Si Maricel. Kausap niya ang kapatid niyang babae sa mahinang boses, akala nila ay walang nakakarinig. Hindi nila ako napansin dahil natatakpan ako ng malaking arrangement ng mga puting lilis at anthuriums. Ang life insurance ni Jose, sabi ni Maricel, ang boses ay seryoso, businesslike, at walang halong iyak na kanina lang ay ipinapakita niya sa altar. Na-check ko na! Sapat na sapat yon para bayaran ng buong mortgage ng bahay sa loob ng 2 taon. Malaking ginhawa yon. Solved na ang problema sa bahay. Mabuti naman kung ganon, sagot ng kapatid niya. E paano ang ibang gastos? Ang monthly budget mo sa bahay? Wala na ang sweldo ni Jose. Tumawa ng mahina si Maricel, isang tawa na matalas at nagpatayo ng balahibo ko sa batok. Wala nang problema dun ate. Kasi wala na rin ang extra expenses, mababawasan na ang pabigat sa budget, mas maluwag na. Extra expenses? Pabigat? Natigilan ako, para akong binuhusan ng semento sa kinatatayuan ko. Ang puso ko ay kumabog ng napakalakas na akala ko ay maririnig nila. Sino ang tinutukoy niya? Wala silang anak, wala silang alagang aso o pusa. Ang maid nila ay stay out. Ako lang ang kasama nila sa bahay araw-araw. Ako ba ang extra expense? 2 taon na akong naninirahan sa kanila. Sa loob ng 2 taon na iyon, ako ang gumigising ng maaga para magluto ng almusal bago sila pumasok sa trabaho. Ako ang naglilinis ng buong bahay. Ako ang naglalaba ng mga damit nila. Ako ang nag-aasikaso sa lahat habang nasa opisina sila. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng pera. Ito ay ang pagkawala ng dignidad. Ang pagtatraidor ng taong itinuring mong pamilya. Gusto ko sanang lumabas sa pinagtataguan ko at kumprontahin siya noon din. Gusto kong isigaw sa mukha niya ang lahat ng sakripisyo ko. Gusto kong sumbatan siya sa harap ng kapatid niya.
Pero pinigilan ko ang sarili ko. Huminga ako ng malalim. Hindi dito. Hindi ngayon. Hindi sa harap ng kabaong ng anak ko. Ayaw kong sirain ang huling sandali ni Jose. Ayaw kong maging dahilan ng iskandalo sa huling araw niya sa mundo. Kaya tinulunok ko ang sakit. Tinulunok ko ang hiya. Hinayaan ko na lang na tumulo ang luha ko, hindi para kay Jose, kundi para sa sarili ko. Lumapit si Maricel sa akin maya-maya. Ang mukha ay balik sa pagiging maamong tupa, parang walang sinabing masama. "Lola Elena," sabi niya sabay hawak sa braso ko. "Kailangan nating mag-usap mamaya pag-uwi. May mga importanteng bagay tayong dapat ayusin. Alam kong pagod kayo, pero kailangan ito." Tumangulang ako. Hindi ako makatingin sa mga mata niya. Pero sa loob-loob ko, alam ko na. Alam ko na ang paparating na bagyo. Ang babaeng nasa harap ko, na nakasuot ng itim at nagpapanggap na nagluluksa, ay hindi pamilya. Siya ay isang estranghero, isang kaaway na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para sagpangin ako at itapon. At ang pagkakataong iyon ay dumating na. Ang biyahe pauwi galing sa sementeryo ay napakatahimik. Walang nag-uusap sa loob ng kotse. Ang bahay ay tila mas malaki at mas malamig nang makauwi kami. Wala na ang tawanan ni Jose na dating pumupuno sa bawat sulok. Wala na ang tunog ng mga yapak niya sa hagdanan. Ang natira na lang ay ang nakabibinging katahimikan at ang bigat ng hangin sa pagitan namin ni Maricel. Ang amoy ng mga kandila at bulaklak mula sa lamay ay tila nakadikit pa rin sa aming mga damit. Hindi pa ako nakakapagbihis ng pambahay. Nakaupo pa lang ako sa gilid ng kama ko, inaalis ang sapatos na masakit sa paa, nang kumatok si Maricel sa pintuan ng kwarto ko. 3 katok, malakas, formal. Hindi siya naghintay ng sagot ko o ng pasok. Pumasok siya agad at isinara ang pinto sa likod niya. Paglingon ko, nakita ko na ang mukha niya ay wala ng bahid ng luha. Wala na ang maskara ng nagluluksa na suot niya kanina sa harap ng mga bisita. Ang makeup niya ay perpekto pa rin, pero ang mga mata niya ay matigas. Ang nasa harap ko ngayon ay ang tunay na Maricel. Malamig, kalkulado, at handang makipagtuos. Hindi siya nagmano. Hindi siya nagpakita ng respeto sa akin bilang nakatatanda. "Lola Elena," panimula niya. Ang tono niya ay parang nakikipag-usap sa isang empleyado na tatanggalin sa trabaho. Hindi siya umupo. Nakatayo lang siya sa may pintuan na parang isang guwardya na nagbabantay ng teritoryo. "Magiging diretso na ako sa inyo. Pagod na ako at sigurado akong pagod na rin kayo. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa." Huminga ako ng malalim, pilit pinapakalma ang kabog ng dibdib ko. "Ano iyon, Maricel? Tungkol saan ito?" "Ang bahay na ito," sabi niya sabay tingin sa paligid ng kwarto ko na parang ini-inspeksyon niya kung may nasira ako, "ay nakapangalan kay Jose. Ibig sabihin, ngayong wala na siya, sa akin na ito. Ako ang asawa, ako ang legal heir, ako ang may-ari." "Alam ko yun," sagot ko ng mahinahon. "Bahay ninyong mag-asawa ito. Wala naman akong sinasabing iba. Mabuti at nagkakaintindihan tayo sa aspetong legal," sabi niya habang nakakrus ang mga braso sa dibdib. "Dahil kailangan ko ng oras, kailangan ko ng espasyo para magluksa ng maayos. At sa totoo lang, Lola Elena, hindi ko magagawa iyon kung nandito kayo. Ang presensya ninyo dito, nagiging komplikado lang ang lahat. Hindi ako makagalaw ng malaya sa sarili kong bahay. Natulala ako. Para akong sinampal ng kaliwat kanan. Komplikado? Ako? Ang nanay ng asawa niya? Ang babaeng nagluto para sa kanya at naglinis ng kalat niya sa loob ng 2 taon? Anong ibig mong sabihin, Maricel?" Tanong ko, kahit na nararamdaman ko na ang sagot na dudurog sa puso ko. "Ano ang gusto mong mangyari?" "Ang ibig kong sabihin, Lola Elena, ay hindi na kayo pwedeng tumira dito. Hindi na ito gagana. Kailangan ko ang privacy ko. Kailangan kong simulan ang bagong kabanata ng buhay ko, ang buhay ko nang walang si Jose. At sa totoo lang, hindi kayo kasama sa kabanatang iyon. Kayo ay paalala lamang ng nakaraan." Parang sinuntok ang dibdib ko. Ang sakit ay pisikal. "Pinalalayas mo ba ako?" Ang boses ko ay nanginginig at halos hindi lumabas sa lalamunan ko. Kakalibing lang natin kay Jose kaninang umaga. Sariwa pa ang lupa sa puntod niya. Ang mga bulaklak sa nitso niya ay hindi pa nga nalalanta.
Ganito ka ba kabilis magdesisyon? Wala nang kinalaman si Jose dito. Mabilis niyang sagot. Ang boses niya ay tumaas ng kaunti, nagpapakita ng iritasyon. Patay na si Jose. Wala na siya. Ang usapan na ito ay sa pagitan na lang nating dalawa. At ang desisyon ko ay pinal na. Hindi ito negosasyon. Tiningnan ko siya sa mata. Hinanap ko ang kahit kaunting awa. Kahit kaunting respeto man lang para sa ina ng lalaking minahal niya. Hinanap ko ang utang na loob. Pero wala akong nakita kundi yelo. Wala siyang pakiramdam. Para sa kanya, isa lang akong transaksyon na tapos na. Saan mo ako gustong pumunta? Tanong ko, ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa mga mata ko. Wala na akong bahay, Maricel. Alam mo yan. Ibinenta ko ang bahay ko sa probinsya. Ibinigay ko sa inyo ang pera. 2 milyong piso. Iyon ang lahat ng meron ako. Sa pagbanggit ko ng pera, akala ko ay lalambot siya. Pero nagkibit balikat lang siya. Isang kilos na nagpapakita ng kawalang pakialam na mas masakit pa sa insulto. Matanda na kayo, Lola Elena. Malaki na kayo. Sigurado akong may mahahanap kayong paraan. Pwede kayong umuwi sa mga kamag-anak ninyo sa probinsya kahit wala na kayong bahay doon. O kaya sa mga home for the aged. Marami dyan. Hindi ko na responsibilidad yon. Tapos na ang obligasyon ko. Ang sakit, sobrang sakit. Hindi lang dahil sa nawalan ako ng tirahan, kundi dahil sa kawalang utang na loob. Ang pera ko, ang sakripisyo ko, ang pagod ko, lahat yon ay binaliwala niya sa isang iglap. Bibigyan ko kayo hanggang bukas, sabi niya sabay tingin sa kanyang mamahaling relo. Parang nagbibigay lang ng deadline sa opisina. Bukas ng gabi, 6:00, dapat wala na kayo dito. Gusto ko, paggising ko sa Makalawa, tahimik na ang bahay ko. Walang extra, walang kalat. Doon ko naalala ang narinig ko sa lamay. Extra expenses. Ako nga. Ako ang kalat na gusto niyang linisin. Maricel, sabi ko, sinusubukang maging matatag kahit na gusto nang bumigay ng tuhod ko sa panghihina. Hindi mo ito magagawa. May karapatan din ako dito. Ang pera ko ay nasa pader ng bahay na ito. Ang dugo at pawis ko ay nandito. Tumawa siya ng mapakla, isang tawa na puno ng pang-aalipusta. Anong karapatan? Tumingin ka sa titulo, Lola Elena. May pangalan ka ba doon? Wala. Kayo ay nakikitira lang. Bisita lang kayo na lumampas na sa oras ng pagbisita. At ang pera na sinasabi nyo? Walang kasulatan yon. Sa mata ng batas, regalo yon, kaya wag nyo akong subukan. Pagkatapos noon, tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Ibinagsak niya ang pinto ng malakas, tila naglalagay ng tuldok sa aming usapan. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng kwarto. Ang kwartong naging santuwaryo ko sa loob ng 2 taon. Ang kwartong inakala kong magiging huling silid ko bago ako mamatay. Ngayon, pakiramdam ko ay isa na akong dayuhan. Isang kriminal na pinalalayas. Isang magnanakaw na nahuli. Umupo ako sa kama at doon na bumuhos ang luha ko. Humagulgol ako ng walang tunog. Hindi ako umiiyak para sa sarili ko, kundi para kay Jose. Masakit isipin na ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng minahal niya at pinag-alayan niya ng buhay ay ganito pala kasama ang ugali. Kung alam lang ni Jose. Kung nakikita lang niya ito ngayon mula sa langit, siguradong madudurog din ang puso niya. Pero wala na siya. Hindi na siya bababa para ipagtanggol ako. Ako na lang ang mag-isa. Walang kakampi, walang sandata. At mayroon lang akong 24 na oras para ayusin ang buong buhay ko, balutin ang aking dignidad at umalis sa pamamahay na akala ko ay tahanan ko rin. Ang gabi ay naging napakahaba at ang bukas ay tila isang madilim na bangin na kailangan kong talunon. Ang sumunod na araw ay dumating ng walang babala, dala ang bigat ng isang parusa na hindi ko naman ginusto. Ang araw ay sumikat tulad ng dati, pero para sa akin, ang mundo ay naging kulay abo. Ito na ang araw ng paglisan, ang araw kung saan kailangan kong iligpit ang 67 taon ng aking buhay sa loob ng ilang oras. Ginugol ko ang buong maghapon sa pag-iimpake. Hindi ko akalain na ganito kahirap ilagay ang isang buong buhay sa loob lamang ng 4 na maleta at 2 balikbayan box. Bawat damit na tiklopin ko, bawat litrato na balutin ko sa dyaryo ay may kasamang alaala at luha.
Ang bawat zipper na isinasara ko ay parang pagsasara na rin ng isang kabanata ng aking pagiging ina. Ang dami kong kinailangang iwan. Ang mga paso ng orchid at bougainvillea sa hardin na ako mismo ang nagtanim at nagdilig araw-araw. Ang lumang rocking chair sa balkonahe na paborito kong upuan habang nagbabasa tuwing hapon at hinihintay ang pag-uwi ni Jose. Ang mga gamit sa kusina, ang mga kawali at kaldero na ako mismo ang bumili para ipagluto sila ng paborito nilang sinigang at adobo. Hindi ko madadala ang mga ito. Wala akong paglalagyan. Wala akong espasyo sa pupuntahan ko kung mayroon man. Napakasakit isipin na ang mga bagay na naging saksi sa aking pagmamahal at serbisyo sa bahay na ito ay maiiwan sa kamay ng isang taong hindi marunong magpahalaga. Sayang. Sobrang sayang. Buong araw, habang ako ay nagkukumahog sa pag-aayos, hindi nagpakita si Maricel. Nagkulong siya sa kwarto nila sa itaas, ang master bedroom. Maririnig ko minsan ang boses niya, may kausap sa telepono. Tumatawa siya. Isang tawa na magaan, parang walang dalahin. Paano niya nagagawang tumawa habang ang biyena niya ay nag-iimpake sa kabilang kwarto para palayasin? Paano siya nakakatulog ng mahimbing gayong alam niyang itatapon niya ako sa kalsada? Ibang klase ang tibay ng sikmura niya. Ibang klase ang tigas ng puso niya. Nang sumapit ang 5:00 ng hapon, isang oras bago ang deadline na ibinigay niya, tapos na ako. Ang kwarto ko ay malinis na. Wala nang bakas na tumira ako doon ng 2 taon. Ang mga dingding ay hubad na. Wala na ang mga krus at picture frames na isinabit ko. Ang kama ay maayos na, ang pagkakainat, parang hotel room na naghihintay ng bagong bisita. Parang guest room na ulit, tulad ng gusto niya. Parang hindi ako nag-exist doon. Hinila ko ang mga maleta palabas ng pinto. Ang bigat. Ang gulong ng maleta sa sahig ay lumilikha ng tunog na parang kulog sa loob ng tahimik na bahay. Kasing bigat ng mga maleta ang nararamdaman ko sa dibdib ko. Sa sala, nakita ko si Maricel. Nakaupo siya sa sofa, nakataas ang paa, nagbabasa ng fashion magazine, at umiinom ng tsaa. Parang walang nangyayari. Parang karaniwang hapon lang ito. Nang marinig niya ako, ibinaba niya ang magazine at tiningnan ang mga maleta ko. Walang bahid ng awa sa mukha niya. "Mabuti naman at tapos na kayo," sabi niya. Ang tono ay parang boss na nagche-check ng trabaho. Akala ko kailangan pa kitang ipagkaladkad sa security ng subdivision. Hindi ko pinansin ang insulto niya. Sanay na ako sa talas ng dila niya. Pero may isa pa akong importanteng tanong. Isang bagay na kailangan kong linawin bago ako umalis. "Maricel," sabi ko. Ang boses ko ay paos dahil sa pag-iyak at pagod. Bago ako umalis, gusto ko lang malaman. May iniwan ba si Jose na will? O kahit anong habilin para sa akin? Alam kong may life insurance siya at may mga investments, pero baka may iba pa siyang bilin. Tumayo siya at lumapit sa akin. Ang mukha niya ay puno ng pagtataka at pangungutya. Para bang nagtanong ako ng pinaka-estupidong bagay sa mundo. "Will, habilin." Tumawa siya ng mapakla. "Bakit naman mag-iiwan si Jose ng kahit ano para sa inyo? Ano bang akala ninyo? Na may karapatan pa kayo sa pera niya?" "Ina niya ako," sagot ko ng madiin. "At huwag mong kakalimutan, Maricel, nagbigay ako ng 2 milyong piso, 2,000 para sa bahay na ito. Ibinigay ko ang lahat ng meron ako, ang retirement pay ko, ang pinagbentahan ng lupa ko sa probinsya." Sabi ni Jose, "Parang investment ko na rin yun para sa pagtira ko dito habang buhay." Biglang nagbago ang mukha niya, naging seryoso at matalas. Lumapit siya ng husto sa mukha ko, halos magpangabot ang ilong namin. "Teka lang, Lola Elena, magkaintindihan tayo para hindi ka umasa sa wala," sabi niya ng mabagal, para bang nakikipag-usap sa isang batang paslit. "Ang 2 milyong piso na sinasabi mo, regalo yon, gift. Hindi yon utang, hindi yon investment. Ibinigay ninyo yun ng kusa dahil gusto ninyong tumulong sa anak ninyo nung ikinasal kami. Wala kayong pinirmahan na kasulatan na ibabalik namin yon. Wala kayong hawak na promissory note." Nanlaki ang mata ko. Parang huminto ang puso ko sa pagtibok. Pero sabi ni Jose, sabi niya, ay aalagaan niya ako. Sabi niya, yun ang share ko sa bahay. Si Jose ang nagsabi nun, hindi ako, putol niya agad. At uulitin ko sa huling pagkakataon, patay na si Jose. Patay na rin ang mga pangako niya.
Sa mata ng batas at sa mata ko, wala kayong kontribusyon na dapat bayaran. Wala kayong inambag na pinansyal na may kasulatan. Kaya, huwag kayong umasa na may makukuha kayo kahit 5 sentimos. Ang bahay, ang pera, ang lahat, sa akin to. Ang kapal ng mukha. Ang 2 milyong piso na pinaghirapan ko ng ilang dekada bilang guro. Ang bawat sentimo na inipon ko mula sa pawis at puyat, tinatawag niyang regalo na walang kapalit? Ganito ba siya kawalang hiya? Ganito ba kabilis makalimot ang tao kapag pera na ang pinag-uusapan? Sige, sabi ko na lang. Wala akong laban, wala akong papel, wala akong abogado, wala akong lakas para makipagtalo sa kanya. Kung yan ang paniniwala mo, kargo na yan ng konsensya mo. Kung mayroon ka man, ang Diyos na ang bahala sa iyo. Wala akong dapat ikakonsensya, sabi niya sabay talikod at balik sa pagkakaupo sa sofa. Umalis na kayo. Isasara ko na ang gate. Ayoko nang makita ang pagmumukha niyo dito. Hinila ko ang mga gamit ko papunta sa aking lumang kotse na nakaparada sa labas. Kinailangan kong magpabalik-balik ng 3 beses dahil sa bigat ng mga kahon. Sa huling balik ko, tumingala ako sa bintana ng sala. Nakita ko siyang nakadungaw, hawak ang tasa ng tsaa, pinapanood ako. Hindi siya gumagalaw. Sinisigurado niyang aalis talaga ako. Para siyang bantay sa lakay na naghihintay na makaalis ang pinalayas na maid. Pinaandar ko ang kotse. Ang makina ay umungol, tila nakikisama sa bigat ng nararamdaman ko. Umalis ako. Hindi ko na nilingon ang bahay. Ang bahay na akala ko ay magiging huling tahanan ko. Ang bahay na binayaran ko ng dugo at pawis. Nagmaneho ako papunta sa Quezon City. Wala akong tiyak na direksyon. Ang luha ko ay lumalabo sa paningin ko habang nagmamaneho sa EDSA. Ang daming sasakyan, ang daming ilaw. Pero pakiramdam ko ay nag-iisa lang ako sa mundo. Naghanap ako ng pinakamurang hotel na pwede kong tuluyan. Nakakita ako ng isang maliit na motorist inn sa tabi ng highway. Mura pero luma. Ang kwarto ay amoy luma, amoy cleaning agent na hinaluan ng usok ng sigarilyo. Ang wallpaper ay nagbabalat na. Ang kama ay matigas at ang kumot ay manipis. Ibinagsak ko ang mga maleta sa sahig. Pagkaupo ko sa kama, doon lang bumuhos ang lahat. Doon ko naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagiging homeless. Walang anak, walang bahay, walang pera. At pakiramdam ko, wala na ring halaga. 67 taong gulang, at heto ako nagsisimula sa wala sa isang maruming kwarto ng hotel. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin ng dresser. Namumugto ang mga mata ko. Ang puting buhok ko ay magulo. Kaya mo ito, Elena? Bulong ko sa sarili ko, kahit na hindi ako naniniwala. Hindi pwedeng dito magtapos ang kwento mo. Hindi pwedeng manalo ang kasamaan. 2 linggo na ang nakalipas mula noong pinalayas ako sa bahay na akala ko'y akin din. 2 linggo ng pagkain ng cup noodles, pandesal at dilatang sardinas. 2 linggo ng pagbibilang ng bawat sentimo. Ang buhay sa budget hotel ay hindi madali para sa isang tulad ko. Ang pera ko sa bangko ay paubos na. Ang retirement pension ko ay maliit lang at hindi sapat para sa pang-araw-araw na gastos sa hotel at pagkain. Ang 2 milyong piso na naibigay ko na, sana ay naitabi ko para sa ganitong panahon. Pero wala na. Nasa pader na ng bahay ni Maricel. Sinubukan kong maghanap ng apartment, pero ang mahal ng upa sa Maynila. Ang mga advance at deposit ay hindi ko kaya. Ang mga senior housing naman ay puno na o kaya ay hindi pasok sa budget ko. Gabi-gabi, nakatitig ako sa kisame na may mansa ng tubig at hindi ako makatulog. Ang isip ko ay puno ng takot. Ano ang mangyayari kapag naubos na ang huling peso ko? Matutulog ba ako sa kalye? Mamamalimos ba ako sa Quiapo? Magiging pabigat ba ako sa malayong kamag-anak? Ang dangal ko bilang retiradong guro, bilang isang ina na dating tinitingala, ay unti-unting nadudurog. Minsan, sa sobrang lungkot, naiisip ko na sana sumama na lang ako kay Jose. Sana kinuha na rin ako ng Lord para hindi ko na nararanasan ng ganitong kahihiyan. Isang tanghali, habang nakatulala ako sa bintana ng hotel at pinapanood ang usok ng mga sasakyan sa EDSA, biglang tumunog ang cellphone ko. Ang tunog ay nagpagulat sa akin. Unknown number. Kinabahan ako. Baka maniningil sa bangko?
O baka si Maricel na may gusto pang kunin o ipagyabang? O baka may masamang balita? Ang kamay ko ay nanginginig habang inaabot ang telepono. Sinagot ko ang tawag. Hello? Ang boses ko ay mahina, parang takot magsalita. Magandang tanghali po. Ito po ba si Mrs. Elena Fairfield? Isang boses ng lalaki. Pormal, malinaw at magalang. Hindi boses ng maniningil. Ako nga po. Sino po sila? Ako po si Attorney James Morrison mula sa Morrison and Associates. Ako po ang humahawak sa mga legal na dokumento at estate planning ng yumaong anak ninyo, si Jose. Napatayo ako mula sa pagkakaupo sa kama. Abogado ni Jose? Bakit tumatawag ang abogado niya sa akin? Opo, attorney, naaalala ko po kayo. Kayo ang nag-ayos ng titulo ng bahay nila noon, tama ba? Naalala ko siya, isang matandang lalaki na mabait ang mata noong pumirma kami sa closing ng bahay. Tama po, Mrs. Fairfield, sagot niya. Tumawag po ako para ipaalam sa inyo ang isang mahalagang bagay. Tapos na po ang proseso ng probate ng last will and testament ni Jose. Magkakaroon po kami ng formal na pagbabasa ng huling habilin sa susunod na Martes, 2:00 ng hapon, dito sa opisina ko sa Makati. Natigilan ako. Huling habilin? Last will and testament? Teka lang po, attorney, sabi ko, nalilito at hindi makapaniwala. Sabi ng manugang ko, si Maricel, wala daw iniwan si Jose. Ang sabi niya sa akin bago niya ako pinalayas, lahat daw ay otomatikong sa kanya dahil siya ang asawa. Sabi niya, wala akong karapatan. Narinig ko ang buntong hininga ng abogado sa kabilang linya. Tila hindi na siya nagulat sa narinig niya tungkol kay Maricel. Mrs. Fairfield, sabi niya ng dahan-dahan, bilang abogado ni Jose, ang masasabi ko lang po ay mayroong valid at legal na will si Jose. At sa dokumentong ito, tahasan at malinaw kayong pinangalanan bilang isa sa mga beneficiary o tagapagmana. Hindi po namin pwedeng isawalang bahala iyon. Beneficiary? Halos hindi lumabas ang boses ko. Ang salitang iyon ay parang musika sa pandinig ko. Ako? Kasama ako? Opo, ma'am. Kaya kailangan po ang inyong presensya. Napaka-importante po nito. May mga bagay po na kailangan kayo mismo ang makarinig. Darating po ako, mabilis kong sagot. Ang luha ay nagsisimula nang tumulo sa pisngi ko. Maraming salamat po, attorney. Maraming salamat. Pagkababa ko ng telepono, napaupo ako ulit sa kama. Ang puso ko ay kumakabog ng napakalakas, parang gusto nitong lumabas sa dibdib ko. May iniwan si Jose. Hindi niya ako kinalimutan. Kahit na sinabi ni Maricel na wala akong halaga, na extra expense lang ako, iba ang sinasabi ng anak ko. Ano kaya iyon? Nagsimulang maglaro ang imahinasyon ko. Siguro ay mga lumang gamit niya na alam niyang mahalaga sa akin. Ang kanyang mga medalya, ang kanyang mga koleksyon. O baka isang maliit na halaga para makatulong sa akin na makapagsimula ulit. Hindi ko inaasahan na malaki ito dahil alam kong si Maricel ang humahawak ng pera nila at mahigpit ito. Pero ang isipin na sa mga huling sandali ni Jose o bago pa man siya namatay, inisip niya ako. Iyon ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Iyon ang nagpatunay na mahal ako ng anak ko. Biglang nagkaroon ng kulay ang mundo ko. Ang amoy ng sigarilyo sa kwarto ay parang nawala. Ang ingay ng EDSA ay naging background music na lang. Hindi pa tapos ang laban. Akala ni Maricel ay naitapon na niya ako sa basurahan at nabaon sa limot. Akala niya ay wala na akong boses. Nagkamali siya. Naghanda ako. Pinilang ko ang natitira kong pera sa pitaka. Kaunti na lang, pero sapat pa ito para sa pamasahe sa bus papuntang Makati at pambili ng maayos na damit sa ukay-ukay o department store na nakasale. Hindi ako pwedeng humarap kay Maricel na mukhang kaawa-awa. Hindi ako pwedeng magmukhang pulubi. Kailangan kong ipakita sa kanya na may dangal pa rin ako, na ako pa rin si Mrs. Elena Fairfield. Sa loob ng 2 araw bago ang Martes, hindi ako mapakali. Halos hindi ako makakain sa kaba at excitement. Ito na ba ang sagot sa mga dasal ko? O isa na naman itong pasakit kung saan makikita ko si Maricel na nagmamayabang. Pero may naramdaman akong kakaiba sa dibdib ko. Isang kutob ng ina. Kilala ko ang anak ko. Si Jose ay mabuting tao. Maingat siya. Matalino siya.
At higit sa lahat, mahal na mahal niya ako. Hindi niya hahayaan na maging kawawa ako ng ganito kung may magagawa siya. Alam niyang hindi mabuting tao si Maricel, kahit hindi niya sinasabi sa akin noon. Dumating ang araw ng Martes. Nagsuot ako ng pinakamaganda kong blusa na kulay asul, ang paboritong kulay ni Jose. Inayos ko ang buhok ko at naglagay ng kaunting lipstick. Tumingin ako sa salamin at sinabi, "Para sa iyo ito, Jose, at para sa lahat ng ina na binaliwala ng kanilang mga anak o manugang. Lalaban ako." Sumakay ako ng bus papuntang Makati. Habang papalapit ako sa opisina ng abogado, naramdaman ko ang pagbabago ng ihip ng hangin. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Ito na ang simula ng pagbaliktad ng mundo. Handa na akong harapin si Maricel. Handa na akong malaman ang katotohanan. Dumating ang Martes na may dalang kakaibang bigat sa hangin. 2:00 ng hapon ang usapan, pero alauna pa lang ay nasa parking lot na ako ng gusali sa Makati, kung saan naroon ang opisina ng Morrison and Associates. Nakaupo ako sa loob ng aking luma at pinaglipasan na ng panahon na kotse. Pinagmamasdan ng mga tao na labas-masok sa gusali. Kinakabahan ako. Ang mga kamay ko ay malamig at nanginginig. Hindi dahil sa aircon, kundi sa halu-halong emosyon. Takot, pag-asa, at ang pagnanais na makita ang katarungan. Mula sa kinauupuan ko, nakita ko ang pagdating ng isang pamilyar na sasakyan. Isang makinang na silver BMW. Alam ko kung kanino iyon. Kay Jose iyon dati, pero ngayon ay minamaneho na ni Maricel na parang kanya talaga. Bumaba siya mula sa sasakyan ng may tikas at kumpiyansa. Nakasuot siya ng itim na designer dress na hapit sa katawan at may suot na malalaking salamin sa mata kahit hindi naman maaraw. Ang bawat kilos niya ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. May kasama siya, isang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit. Nakilala ko siya agad. Si Marcus. Ang kapatid niyang abogado na mayabang. Panay ang tingin ni Marcus sa kanyang telepono, parang abalang-abala, habang si Maricel ay panay ang ayos ng buhok. Huminga ako ng malalim. "Kaya mo ito, Elena," bulong ko sa sarili ko. "Huwag kang papatalo sa takot." Lumabas ako ng kotse at naglakad papunta sa elevator. Pagdating ko sa reception area ng law firm, nandoon na sila. Nakaupo si Maricel sa isang leather sofa, nakakrus ang mga paa, habang si Marcus ay may kausap sa telepono. Nang makita ako ni Maricel, biglang nagbago ang timpla ng mukha niya. Para siyang nakakita ng multo o ng isang basurang hindi na itapon ng maayos. "Anong ginagawa niya rito?" Narinig kong tanong niya sa receptionist sa mataray na boses. Akala ko ba private meeting ito? Ang receptionist, isang batang babae na mukhang propesyonal, ay sumagot ng mahinahon. "Si Mrs. Fairfield po ay narito para sa will reading. Kasama po siya sa listahan ng mga required attendees." "Sinong Mrs. Fairfield?" Tumaas ang boses ni Maricel, halatang naiinis. "Ako ang Mrs. Fairfield, siya ay dating Mrs. Fairfield." "Kayo pong dalawa, ma'am," sagot ng receptionist. "Pareho po kayong kailangan." Lumapit si Marcus kay Maricel at bumulong ng kung ano sa tainga nito. Tumango si Maricel ng pilit, pero ang mga mata niya ay nakatitig sa akin ng masama. Umupo ako sa kabilang dulo ng silid, malayo sa kanila hanggat maaari. Ang temporary civility o ang plastikang pakikitungo na ipinakita niya noong libing ay tuluyan ng naglaho. Ngayon, kami ay magkaaway na sa isang formal na labanan. Eksaktong 2:00, bumukas ang malaking pinto ng opisina. Lumabas si Attorney James Morrison. Siya ay isang lalaking nasa edad 60 na rin, may pilak na buhok at salamin sa mata. Ang mukha niya ay mabait pero may awtoridad. Siya ang klase ng abogado na naniniwala pa rin sa hustisya at hindi lang sa pera. "Mga Ginoo," bati niya sa amin. "Tuloy po kayo sa aking opisina." Pumasok kami sa isang silid na puno ng mga libro at amoy ng lumang papel at mahogany. Umupo si Maricel at Marcus sa magkatabing upuan sa harap ng mesa ng abogado. Ako naman ay umupo sa isang silyang medyo nakahiwalay. "Alam kong mahirap ang panahong ito para sa inyong lahat," panimula ni Attorney Morrison habang inaayos ang mga dokumento sa kanyang mesa. Ngunit si Jose ay naging napaka-espesipiko tungkol sa kanyang mga hiling.
Babasahin ko ang buong will o huling habilin at pagkatapos ay maaari nating pag-usapan ang mga katanungan. Si Maricel ay umupo ng tuwid, ang mga kamay ay magkahawak sa kanyang kandungan. Halatang excited siya. Si Marcus naman ay naglabas ng legal pad at ballpen, handang magtala ng bawat detalye ng yaman na makukuha ng kapatid niya. Ako, tahimik lang na naghihintay, ang puso ay kumakabog. Sinimulan ni Attorney Morrison ang pagbabasa. Ang unang bahagi ng will ay eksaktong inaasahan ko, at inaasahan din ni Maricel. Sa aking asawa, si Maricel, basa ng abogado, ipinapaman ako ang aming tahanan sa address, ang lahat ng sasakyan na nakarehistro sa aking pangalan, ang laman ng aking mga retirement accounts, at ang benepisyo ng aking life insurance policy. Tumango-tango si Maricel sa bawat item na binabanggit. May maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa akin, ang tingin niya ay puno ng tagumpay. Para siyang nagsasabi, "Kita mo na, akin ang lahat, wala kang nakuha." Masakit pakinggan, pero tinanggap ko na ito. Alam kong bilang asawa, siya talaga ang prioridad sa batas. Wala akong laban doon. Ang inaasahan ko lang ay ang maliit na bagay na sinabi ng abogado sa telepono. Nang matapos basahin ang mahabang listahan ng mga ari-arian ni Maricel, tumigil sandali si Attorney Morrison. Uminom siya ng tubig. Pagkatapos, tumingin siya sa amin ng seryoso. Ang boses niya ay nagbago ng tono. "Gayunpaman," sabi niya, "may isang huling provision na idinagdag si Jose sa kanyang will 3 buwan lamang bago siya namatay." Biglang nagbago ang atmosfera sa silid. Nawala ang ngiti ni Maricel. Tumigil siya sa pagtango at sumandal palapit sa mesa. Si Marcus ay ibinaba ang kanyang ballpen. Naramdaman ko ang pagbigat ng hangin. 3 buwan bago mamatay? Ibig sabihin, alam na ni Jose na may mangyayari? O naghanda siya? Nilinis ni Attorney Morrison ang kanyang lalamunan at nagpatuloy sa pagbasa ng malinaw at mabagal. Sa aking inay, si Elena Fairfield, ang babaeng nagbigay ng down payment para sa aming tahanan at hindi kailanman humingi ng kabayaran. Ipinapaman ako at ibinibigay ang buong nilalaman ng Safety Deposit Box E3D7 sa First National Bank, kasama ang lahat ng kaugnay na dokumentasyon, titulo at impormasyon ng account na nakapaloob doon. Tumigil ang mundo ko. Safety Deposit Box? Anong Safety Deposit Box? Biglang sigaw ni Maricel. Ang boses niya ay matinis at puno ng gulat. Hindi kailanman binanggit ni Jose na may safety deposit box siya. Alam ko ang lahat ng accounts niya. Tiningnan siya ni Attorney Morrison ng kalmado. Maliwanag po na ito ay isang bagay na pinananatiling pribado ni Jose. Sa katunayan, siya ay naging napaka-espesipiko na ang laman nito ay dapat mapunta lamang sa kanyang ina. Ako ay gulat na gulat din. Hindi ko alam na may tinatago si Jose. At bakit niya binanggit ang down payment? Iyon ang perang pilit na kinalimutan at itinanggi ni Maricel. Pero si Jose, naalala niya. Kinilala niya ito sa isang legal na dokumento. Napaluha ako. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa recognition. "Ano ang laman niyan?" tanong ni Marcus. Ang kanyang lawyer instincts ay gumagana na. "May karapatan ng kliyente ko na malaman dahil baka conjugal property ang laman niyan." "Wala akong ideya kung ano ang laman," sagot ni Attorney Morrison ng tapat. Nagbigay lamang si Jose ng impormasyon ng bangko at ang instruksyon na si Mrs. Elena Fairfield ang magkakaroon ng full access pagkamatay niya. Ito ay hiwalay sa estate. Namula ang mukha ni Maricel sa galit. "Kalokohan ito. Kung may pera o alahas dyan, dapat kasama yan sa estate. Dapat sa akin yan. Hahabulin namin yan. Iko-contest namin yan." "Malaya po kayong subukan yon," sabi ni Attorney Morrison sa mahinahong paraan. Pero ang provision ay napakalinaw. At si Jose ay nasa tamang pag-iisip at competent noong idinagdag niya ito sa harap ko at ng mga saksi. "Kailan niya idinagdag ito?" tanong ko. Ang boses ko ay mahina pero matatag. Tiningnan ni Attorney Morrison ang dokumento. 3 buwan na ang nakakaraan. Pebrero 15. Pebrero 15. Naalala ko ang araw na iyon. Iyon ang araw pagkatapos ng Valentine's Day. Tahimik si Jose noong dinner. Si Maricel ay nagrereklamo tungkol sa kapitbahay na maingay ang aso.
Si Jose ay nakatingin lang sa akin ng malungkot habang kumakain. Sa araw pa lang iyon, nagdesisyon na siya. Alam na niya na kailangan niya akong protektahan. Sayang lang ang oras natin dito. Sabi ni Maricel sabay tayo ng padabog. Marcus, tara na. Magfa-file tayo ng challenge bukas na bukas din. Hindi pwedeng may itago ang asawa ko sa akin. Sandali lang po, sabi ni Attorney Morrison. May kinuha siyang isang selyadong sobre mula sa kanyang drawer. Bago kayo umalis, kailangan kong ibigay ito kay Mrs. Elena Fairfield. Ito ang bank authorization at ang personal na susi ni Jose para sa box. Iniabot niya sa akin ang sobre. Ang susi ay mabigat sa loob nito. Ang mga mata ni Maricel ay nakatitig sa sobre na parang isang lawin na nakakita ng daga. Sasama ako sa inyo sa bangko, utos niya sa akin. Bubuksan natin yan ng sabay. Ikinalulungkot ko, Mrs. Maricel, singit ni Attorney Morrison. Ang access sa safety deposit box ay restricted. Tanging si Mrs. Elena Fairfield lamang ang pinapayagan ng bangko at ng will na pumasok sa vault. Bank policy po iyon. Ito ay kabaliwan, sigaw ni Maricel. Paano namin malalaman kung may value yan? Baka mamaya puno yan ng pera. Tumayo ako, mahigpit na hawak ang sobre sa dibdib ko. Naramdaman ko ang pagbabalik ng aking lakas. Siguro ay malalaman natin sa susunod na linggo, Maricel, sabi ko ng mahinahon. Lumabas kami ng opisina. Ang katahimikan ng hallway ay binasag ng takong ng sapatos ni Maricel. Alam kong hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, nagsisimula pa lang. Pero sa pagkakataong ito, may hawak na akong sandata. May hawak na akong susi. Ang init ng araw sa labas ng office building ay sumalubong sa amin. Mula sa malamig na aircon ng opisina ni Attorney Morrison, parang sampal sa mukha ang init at ingay ng Makati. Naglakad ako ng mabilis papunta sa aking lumang kotse. Gustong-gusto ko nang makaalis. Gusto kong pumunta agad sa bangko o kaya ay umuwi sa hotel para basahin ulit ang will. Pero hindi ako tinantanan ni Maricel. Sa gitna ng parking lot, habang binubuksan ko ang pinto ng kotse ko, hinarang niya ako. Ang anino niya ay tumakip sa akin. Kasama pa rin niya si Marcus na nakatayo sa likuran niya, nagmamasid pero hindi umiimik, tila hinahayaan ang kapatid niya na gawin ang maruming trabaho. Lola Elena, tawag niya. Ang tono ng boses niya ay nagbago. Nawala ang sigaw at ang taray. Napalitan ito ng isang fake sweetness na mas nakakatakot pakinggan. Sandali lang. Maging reasonable naman tayo tungkol dito. Tumigil ako at hinarap siya. Ano yun, Maricel? Akala ko ba magfa-file ka ng kaso bukas? Ngumiti siya ng pilit. Alam mo naman na dala lang yun ng emosyon. Nabigla lang ako. Pero isipin mo, pamilya pa rin tayo. Whatever is in that box, dapat nating pag-usapan. Dapat nating hatiin. Tinaasan ko siya ng kilay. Hatiin? Bakit? Kasi, nag-isip siya ng dahilan. Kasi gusto ni Jose na makinabang ang asawa niya sa anumang iniwan niya. Alam mo naman kung gaano niya ako kamahal, di ba? Siguro ay nakalimutan lang niyang ilagay ang pangalan ko sa box na yon, pero implied yun na para sa ating dalawa. Sa unang pagkakataon mula noong mamatay si Jose, halos mapangiti ako sa irony ng sitwasyon. Nakakatawa ka, Maricel, sabi ko. Kanina lang, at noong nakaraang 2 linggo, pinalinaw mo ng husto sa akin na wala kang pakialam sa akin. Sinabi mo na wala akong karapatan sa bahay. Sinabi mo na hindi mo ako responsibilidad. Sinabi mo na hindi ako nag-ambag. Ngayon, biglang pamilya tayo. Ngayon, biglang share tayo. Lumapit siya lalo, sinusubukang gamitin ang kanyang charm. Lola, intindihin mo naman ako, na-stress lang ako sa libing, sa mga bayarin. Pero hindi ibig sabihin noon na ayaw na kitang tulungan. Kung ano man ang nasa kahon na yan, baka makatulong sa atin pareho. Baka pera yan. Sayang naman kung sa abogado pa mapupunta ang kalahati kapag nagkaso ako. Wala akong pakialam sa kaso mo, sabi ko sabay bukas ng pinto ng kotse. Nagsasabi ka lang ng ganyan dahil gusto mong makuha ang susi. Gusto mong malaman ang laman. Nang makita niyang hindi gumagana ang pagpapaawa, nalaglag ang maskara niya. Bumalik ang tunay na Maricel, ang babaeng nagpalayas sa akin. Ang mukha niya ay naging matigas at ang mga mata niya ay nanlilisik. Huwag kang magmatigas, Elena, banta niya. Tinanggal na niya ang lola. Tandaan mo ang sitwasyon mo, wala kang bahay.
Nakatira ka sa isang mumurahing hotel, wala kang pera, wala kang kakampi. Mas kailangan mo ang goodwill ko kaysa kailangan ko ang sa iyo. Hinawakan niya ang pinto ng kotse ko para hindi ko maisara. Kung may pera dyan sa box, baka sapat yan para makahanap ka ng disenteng matutuluyan. Pero kung ipagkakait mo sa akin yan, sisiguraduhin kong hindi mo mapapakinabangan yan. Ipi-freeze ko ang assets ni Jose. Gagamitin ko si Marcus. Uubusin ko ang pera mo sa korte. Tiningnan ko siya. Tiningnan ko ang mamahaling damit niya, ang makinang na sasakyan sa likod niya, ang kayabangan sa mukha niya. Dati, natatakot ako sa kanya. Dati, pakiramdam ko ay napakaliit ko kumpara sa kanya. Pero ngayon, habang hawak ko ang sobre sa bag ko, naramdaman ko ang pagbabago. Hindi na ako ang biktima. Maricel, sabi ko ng mahinahon pero may diin. Pinalayas mo ako sa bahay na tinulungan kong ipundar. Ipinahiya mo ako sa libing ng anak ko. Pinaramdam mo sa akin na basura ako. Ano pa sa tingin mo ang pwede mong gawin sa akin na hindi mo pa nagagawa? Natigilan siya sa tanong ko. Wala ka nang pwedeng bawiin sa akin dahil kinuha mo na ang lahat, patuloy ko. Kaya huwag mo akong takutin sa korte dahil wala nang mawawala sa taong nawalan na ng lahat. Pero ikaw ang may maraming pwedeng mawala. Tinanggal ko ang kamay niya sa pinto ng kotse ko. At tungkol sa goodwill mo? Dagdag ko bago ako sumakay. Sa totoo lang, Maricel, hindi ko yata kailangan ang anumang bagay mula sa'yo. Kahit kailan. Pumasok ako sa kotse at isinara ang pinto. Nilock ko ito agad. Nakita ko siyang kumakatok sa bintana, sumisigaw, nagmumura. Ang mukha niya ay pula sa galit. Si Marcus ay lumapit para awatin siya dahil pinagtitinginan na sila ng ibang tao sa parking lot. Pinaandar ko ang makina at nagmaneho palayo. Sa rearview mirror, nakita ko siyang nakatayo doon, maliit at galit. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakahinga ako ng maluwag. Nagmaneho ako pabalik sa hotel. Pero ngayon, ang pakiramdam ko ay iba na. Ang lumang kotse ko ay parang naging karwahe. Ang maruming kwarto sa hotel ay parang naging headquarters ng isang revolusyon. Hindi ko pa alam kung ano ang laman ng kahon. Pwedeng mga lumang sulat lang. Pwedeng mga litrato. Pero ang alam ko, si Jose ay nagbigay sa akin ng sandata. Binigyan niya ako ng paraan para lumaban. At bukas na bukas din, pupunta ako sa bangko para alamin ang katotohanan. Ang takot na naramdaman ko kanina ay napalitan ng excitement. Si Maricel ay natatakot. Nakita ko sa mata niya. Takot siya na baka may iniwan si Jose na hindi niya kontrolado. At tama siya. Dahil ang karma ay hindi natutulog at minsan dumarating ito sa anyo ng isang safety deposit box. Lumipas ang 3 araw na parang 3 taon. 3 araw ng paghihintay na maproseso ang death certificate at ang mga papeles sa bangko. 3 araw na hindi ako mapakali sa aking maliit na kwarto sa hotel. Sa wakas, dumating ang tawag mula kay Attorney Morrison na nagsasabing handa na ang lahat. Nagbihis ako ng pinakadesente kong damit. Isang simpleng blouse at slacks. Wala akong alahas dahil naibenta ko na ang mga ito noon pa para makatulong sa gastusin sa bahay. Pero dala ko ang aking dangal at dala ko ang susi na iniwan ni Jose. Pagdating ko sa First National Bank, sinalubong ako ng lamig ng aircon at amoy ng pera. Iba ang amoy ng bangko, amoy ng papel, ng tinta at ng seguridad. Lumapit ako sa manager, si Mrs. Peterson. Isang babaeng nasa edad 50, strikto ang mukha pero mabait ang mga mata. Tila na-brief na siya ni Attorney Morrison tungkol sa sitwasyon ko. Magandang umaga po, Mrs. Fairfield. Bati niya sa akin ng may paggalang. Hinihintay na po namin kayo. Nakikiramay po kami sa pagkawala ng inyong anak. Si Mr. Jose ay isang valued client namin sa loob ng maraming taon. Maraming salamat po, sagot ko. Sumunod po kayo sa akin, sabi niya. Dinala niya ako sa likod ng bangko, dumaan kami sa makakapal na bakal na pinto hanggang sa makarating kami sa vault area. Ang lugar ay tahimik, parang library o simbahan. Ang mga dingding ay puno ng maliliit na metal boxes. Box 337, sabi ni Mrs. Peterson habang tinitingnan ang numero. Isa ito sa aming mas malalaking unit. Inarkila ito ng anak ninyo 5 taon na ang nakalipas at madalas siyang dumalaw dito para mag-update. 5 taon?
Nagulat ako. 5 taon na ang nakakaraan, buhay na buhay pa si Jose. Wala pa siyang sakit. Ibig sabihin, 5 taon na niyang pinaghahandaan ang isang bagay. 5 taon na niyang itinatago ito kay Maricel. Ginamit ni Mrs. Peterson ang kanyang master key habang ipinasok ko naman ang susi ni Jose sa kabilang butas. Sabay naming inikot. Click. Ang tunog ng pagbukas ng lock ay parang tunog ng pagbukas ng bagong pag-asa. Hinila niya ang mahabang metal na kahon. Mabigat ito. Dadalhin ko po ito sa private viewing room para magkaroon kayo ng privacy, sabi niya. Iniwan niya ako sa isang maliit na kwarto na may mesa at isang upuan. Walang bintana. Ako lang at ang kahon. Ang puso ko ay kumakabog ng napakalakas. Nanginginig ang mga kamay ko habang inaangat ko ang takip ng safety deposit box. Ang una kong nakita ay isang puting sobre. Nakasulat sa ibabaw ang pangalan ko sa pamilyar na sulat kamay ni Jose. Para kay Inay. Napaluha ako agad. Parang naririnig ko ang boses niya. Kinuha ko ang sulat at binuksan ito. Nay, panimula ng sulat. Kung binabasa ninyo ito, ibig sabihin ay wala na ako. At kung binabasa ninyo ito, ibig sabihin ay tama ang hinala ko. Ipinakita na siguro ni Maricel sa inyo kung sino talaga siya. Humihingi ako ng tawad, Nay. Patawarin ninyo ako kung hindi ko kayo na ipagtanggol noong buhay pa ako. Pero hindi ako bulag. Alam ko sa loob ng maraming taon kung anong klaseng tao ang pinakasalan ko. Alam ko ang kasakiman niya at naghanda ako para sa araw na ito. Huminto ako sandali para punasan ang luha ko. Buhay si Jose sa mga salitang ito. Nay! Naalala niyo ba ang 2,000 na ibinigay ninyo sa amin para sa down payment ng bahay? Alam kong itinuring ninyo iyon na tulong. Pero para kay Maricel, itinuring niya iyon na regalo na hindi na kailangang bayaran. Pero hindi ako pumayag sa sarili ko. Sa loob ng 5 taon, Nay, lihim kong inipon at ininvest ang pera na katumbas ng ibinigay ninyo. Ang pera sa loob ng kahon na ito ay hindi lang pambayad utang. Ito ang bunga ng maingat kong pag-i-invest para sa inyo. Ibinaba ko ang sulat at tiningnan ang mga dokumento sa ilalim nito. May mga bank statements, investment certificates, at stock portfolios. Lahat ay nakapangalan sa akin, o kaya ay bearer bonds. Sinubukan kong intindihin ang mga numero. Paulit-ulit kong binasa dahil hindi ako makapaniwala. Ang orihinal na 2 milyon ay lumago. May mga interest. May mga dividends. Ang kabuuang halaga sa huling statement, 9,250,000 peso, may 9,250,000. Napatakip ako ng bibig para pigilan ang pagsigaw. 9,000,000, ito ay higit pa sa sapat para mabuhay ako ng marangya sa natitira kong mga taon. Higit pa ito sa presyo ng bahay na ipinagdamot sa akin ni Maricel. Mayaman ako. Sa isang iglap, mula sa pagiging homeless sa isang budget hotel, ako ngayon ay isang milyonaryo, pero hindi pa tapos ang laman ng kahon. Kinuha ko ulit ang sulat ni Jose. Nay, hindi lang pera ang iniwan ko. Alam ko na sasabihin ni Maricel sa ibang tao na wala kayong inambag, na pabigat kayo. Pero ang totoo, ang mortgage ng bahay ay automatikong binabayaran mula sa salary account ko sa buong panahon na nakatira kayo sa amin. Ang pera ninyo ay dumiretso sa investments. At isa pa, patuloy ng sulat, idinokumento ko ang lahat. Bawat masamang salita, bawat plano niya laban sa inyo. Nasa folder na may label na documentation. Ginawa ko ito dahil alam kong darating ang araw na kakailanganin ninyo ng sandata laban sa kanya. Gamitin ninyo ito kung kinakailangan. Hinanap ko ang folder na sinasabi niya. Isang makapal na brown envelope. Nang buksan ko ito, nanlaki ang mga mata ko. Puno ito ng mga printed screenshots ng mga text messages at emails, may mga litrato rin ng mga resibo. Binasa ko ang isa sa mga text conversation ni Maricel sa kapatid niya. Nakakainis na ang matandang hukluban na, "To, kailan ba siya mamamatay? Gusto ko nang gawing gym ang kwarto niya." May isa pa, "Huwag kang mag-alala, ate. Kapag namatay si Jose, palalayasin ko agad si Elena. Wala naman siyang pangalan sa titulo. Sa kangkungan siya pupulutin." At may mga email exchanges din tungkol sa pagtatago ng pera mula kay Jose at mga plano kung paano ako i-declare na mentally incompetent
para makuha nila ang pensyon ko. Nanginig ang buong katawan ko sa galit. Ganito pala kasama ang ugali niya. At alam ni Jose ang lahat ng ito. Tiniis ni Jose ang ganitong asawa para lang maprotektahan ako sa tamang panahon. Ang sakit na naramdaman ni Jose habang binabasa ang mga ito noon ay siguradong matindi. Ang huling bahagi ng sulat ni Jose ang nagpaguho sa akin. Nay, karapat-dapat kayo sa mas magandang buhay. Kunin ninyo ang pera na ito at magtayo kayo ng buhay kung saan walang makakapagparamdam sa inyo na kayo ay ekstra o pabigat. Maging masaya kayo, Nay. Iyon lang ang gusto ko. At huwag ninyong sabihin kay Maricel ang tungkol dito hanggang sa ligtas na kayo. Magtiwala kayo sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Niyakap ko ang mga papel. Niyakap ko ang sulat ng anak ko. Sa loob ng maliit na kwartong iyon, naramdaman ko ang yakap ni Jose. Hindi ako extra. Hindi ako pabigat. Ako ay minamahal. At ako ay secured. Inayos ko ang lahat ng dokumento. Inilagay ko sa aking bag ang folder ng ebidensya at ang mga bank books. Paglabas ko ng bangko, iba na ang lakad ko. Tuwid na ang likod ko. Ang takot na naramdaman ko nitong mga nakaraang linggo ay naglaho. Napalitan ito ng isang malamig na determinasyon. Pagpasok ko sa kotse, tumunog ang cellphone ko. Tiningnan ko ang screen. Calling Maricel. Napangiti ako. Ang tiyempo ay perpekto. Sinagot ko ang tawag. Hello, Maricel? Lola Elena. Ang boses niya ay huwad na matamis, parang asukal na may lason. Kamusta na po kayo? Nag-aalala ako sa inyo. Naisip ko, bakit hindi tayo mag-lunch ngayon? Gusto ko sanang pag-usapan natin ang mga bagay-bagay para sa peace of mind nating dalawa. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Gusto niyang malaman kung ano ang nakuha ko. Gusto niyang makihati. Napakabait mo naman, Maricel, sagot ko, pinipigilan ng tawa. Sige, darating ako. Sa bahay mo na lang tayo magkita ng tanghali. Talaga? Sige, magpapahanda ako ng lunch. Hihintayin kita, Lola. Ibinaba ko ang telepono. Tumingin ako sa rearview mirror at inayos ang buhok ko. Humanda ka, Maricel, bulong ko. Dahil ang lola na pinalayas mo ay babalik. At sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng latigo. Dumating ako sa bahay. Ang bahay na dati kong tinitirhan. Eksaktong 12:00 ng tanghali. Ang gate ay nakabukas. Tila inaasahan talaga ang pagdating ko. Iparada ko ang luma kong kotse sa tabi ng makintab na BMW ni Maricel. Ang kaibahan ng dalawang sasakyan ay parang simbolo ng agwat namin sa buhay nitong mga nakaraang linggo. Pero ngayon, alam ko na ang katotohanan. Ang yaman niya ay utang at ang yaman ko ay tunay. Pagbaba ko ng sasakyan, bitbit ko ang aking lumang handbag kung saan nakatago ang folder ng ebidensya at ang patunay ng aking ₱9,000,000. May dala rin akong isang maliit na paper bag. Regalo. Sinalubong ako ni Maricel sa pinto. Nakasuot siya ng isang flowing white dress na mukhang anghel pero alam kong demonyo ang nasa loob. Naka-makeup siya ng maayos at amoy na amoy ang mamahalin niyang pabango. Lola Elena, pasok, pasok, bati niya sabay halik sa pisngi ko. Ang halik niya ay malamig, walang init. Mabuti naman at nakarating kayo. Namiss namin kayo dito. Talaga? Sagot ko habang pumapasok. Parang hindi naman halata nung pinalayas mo ako. Tumawa siya ng pilit, medyo ninenerbiyos. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan, Lola. Stress lang yon. Tara, kain na tayo. Dinala niya ako sa dining room. Ang mesa ay nakaayos ng maganda. May mga bulaklak, mamahaling plato, at pilak na kutsarat tinidor. Naghanda siya ng chicken salad at iced tea. Alam niyang paborito ko ang chicken salad. Ginagamit niya ang mga alaala para palambutin ako. Umupo kami. Habang kumakain, panay ang kwento niya tungkol sa weather, sa traffic, sa mga walang kwentang bagay. Pinagmamasdan ko lang siya. Hinihintay ko kung kailan siya pupunta sa totoong pakay niya. Sa wakas, ibinaba niya ang tinidor niya at tumingin sa akin ng seryoso. So, panimula niya. Kamusta ang pagpunta sa bangko kanina? Ano ang laman ng safety deposit box? Uminom muna ako ng tsaa bago sumagot. Ah, yun ba? Mga dokumento lang. Dokumento? Kumunot ang noo niya. Anong klaseng dokumento? Walang pera,
Walang alahas? May mga papers, sagot ko ng malabo. Pero bago yan, Maricel, may gusto sana akong ibigay sa'yo. Iniabot ko ang maliit na paper bag. Binuksan niya ito agad, umaasa siguro na pera o alahas galing sa kahon. Pero nang mailabas niya ang laman, nadismaya siya. Isa lang itong naka-frame na litrato ni Jose noong graduation niya. Ito ang litratong tinanggal niya sa display. "Oh," sabi niya, pilit ang ngiti. "Salamat, ang ganda." "Naisip ko na dapat na sa'yo yan," sabi ko. "Tutal, ikaw naman ang devoted wife, di ba?" Ang diin ko sa salitang devoted ay may halong sarcasm. Tumingin siya sa akin ng masama. "Anong ibig mong sabihin, Lola Elena? Bakit parang iba ang tono mo?" Sumandal ako sa upuan at tinitigan siya sa mata. "Maricel, alam ko ang lahat." "Anong lahat?" "Alam ko na hindi mo ako pinalayas dahil sa grief. Pinalayas mo ako dahil gusto mong soluhin ang lahat. At alam ko na matagal mo na akong gustong tanggalin sa buhay ni Jose." Tumawa siya, pero halatang kinakabahan. "Lola, nag-iimahinasyon ka lang. Mahal ko si Jose at nire-respeto kita." "Respeto?" Kinuha ko ang folder sa bag ko at inilapag sa mesa. "Ito ba ang respeto?" Binuksan ko ang folder at inilabas ang mga screenshot ng text messages niya. Inilapag ko sa harap niya ang text kung saan tinawag niya akong matandang hukluban at panira. Namutla si Maricel. Nanlaki ang mga mata niya habang binabasa ang sarili niyang mga salita. "Saan? Saan mo nakuha ang mga ito?" "Kay Jose," sagot ko ng madiin. Idinokumento niya ang lahat, Maricel. Sa loob ng 5 taon, alam niya ang bawat masamang salita na sinabi mo tungkol sa akin. Alam niya ang bawat plano mo. "Hindi totoo yan," sigaw niya, pero nanginginig ang boses niya. "Privacy ko yan. Bakit niya tinitingnan ang telepono ko?" "Dahil proteksyon niya yun sa akin," sabi ko. At heto pa. Inilabas ko naman ang mga credit card statements. Nakita rin niya na gumastos ka ng $750,000 sa spa at shopping isang buwan bago siya namatay, habang sinasabi mo sa kanya na wala tayong pera pambili ng gamot. Nagsinungaling ka sa kanya. Napaupo si Maricel, tila nawalan ng lakas. "Hindi niya pwedeng gawin sa akin to." "Ginawa na niya," sabi ko, "at may isa pa." Inilabas ko ang bank statement na nagpapakita ng balance ng aking account. Iniharap ko sa kanya ang numero, 9,250,000. Napasinghap siya. Halos lumabas ang mata niya sa gulat. Siyam na milyon? "Oo," sabi ko ng may pagmamalaki. "Iyan ang halaga ng 2,000,000 na down payment ko na pinalago ni Jose sa loob ng 5 taon. Iyan ang pera na sinabi mong wala akong karapatan. Iyan ang pera na tinawag mong regalo na walang kapalit. Ibinalik sa akin ng anak ko na may malaking tubo." Biglang nagbago ang anyo ni Maricel. Mula sa takot, naging sakim. "Sa akin dapat yan," sigaw niya. Tumatayo at hinahampas ang mesa. "Asawa niya ako, conjugal property yan. Idedemanda kita, kukunin ko ang kalahati niyan." Tumawa ako. Isang tawa na malakas at puno ng katarungan. "Subukan mo, Maricel. Sige, magdemanda ka. At ipapakita ko sa korte ang lahat ng ebidensya ng pang-aabuso mo at panloloko mo sa asawa mo. Ipapakita ko sa mundo kung anong klaseng tao ka." Tumigil siya. Alam niyang talo siya. Alam niyang masisira ang pangalan niya sa society kung lalabas ang mga baho niya. "Bakit?" Bulong niya, umiiyak na ngayon, hindi dahil sa lungkot kundi sa pagkatalo. "Bakit niya ginawa ito sa akin? Mahal ko naman siya." "Minahal mo ang pera niya," sagot ko. "Minahal mo ang lifestyle na ibinigay niya. Pero hindi mo minahal ang pamilya niya. At iyon ang pagkakamali mo." Tumayo ako at kinuha ang folder ko. Isinukbit ko ang bag ko sa balikat ko. "Aalis na ako, Maricel. Salamat sa lunch, pero hindi ko na kailangan ng tulong mo. Hindi ko na kailangan ng goodwill mo. Dahil sa 9 milyon na ito at sa pagmamahal ng anak ko, hindi na ako magiging homeless kahit kailan." "Lola, huwag." Nagmamakaawa na siya ngayon. "Pakiusap, ang dami kong utang. Ang mortgage, hindi ko kayang bayaran mag-isa. Tulungan mo ako." Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Nakaupo siya doon, sa gitna ng marangyang bahay, na hindi naman kanya, umiiyak, talunan. "Sabi mo nga sa akin noon,
Paalala ko sa kanya. Matanda ka na, Maricel. Sigurado akong may mahahanap kang paraan. Kaya mo na ang sarili mo. Tumalikod ako at naglakad palabas. Ang bawat hakbang ko ay magaan. Paglabas ko sa init ng araw, naramdaman ko ang presensya ni Jose sa tabi ko. Parang nakangiti siya. Sumakay ako sa kotse ko at pinaandar ito. Sa pagkakataong ito, hindi ako papunta sa budget hotel. Pupunta ako sa isang real estate agent. Bibili ako ng sarili kong bahay. Isang bahay na puno ng peace, puno ng dangal, at puno ng alaala ng isang anak na tumupad sa kanyang pangako. Ang hustisya ay hindi laging mabilis, pero kapag dumating ito, napakatamis. At ang karma? Ang karma ay may dalang 9,000,000 piso at isang ngiti mula sa langit. Tiningnan ko si Maricel sa huling pagkakataon. Nakaupo siya doon, nakalugmok sa kanyang mamahaling upuan, ang mukha ay putla at punong-puno ng takot. Wala na ang yabang, wala na ang tapang. Dahan-dahan kong inilabas ang huling dokumento mula sa aking folder. Ito ang coup de grâce, ang huling dagok. Alam mo ba kung magkano na ang halaga ng perang sinabi mong regalo lang? Tanong ko ng mahinahon. Ang 2,000,000 piso na ibinigay ko para sa bahay na ito? Pinalago iyon ni Jose, inalagaan niya, at ngayon, hawak ko ang patunay. Ipinakita ko sa kanya ang bank statement. Malinaw na malinaw ang mga numero. 9,250,000 piso. Binigkas ko ang bawat salita ng mabagal. 9,250,000. Napasinghap si Maricel. Nanlaki ang kanyang mga mata na parang nakakita ng multo. Hindi maaari, bulong niya. Imposible niyan. Posible, Maricel, sagot ko. Dahil si Jose ay marunong magpahalaga, hindi tulad mo. Bago siya makasagot, inilapag ko ang isa pang papel sa mesa. Ito naman ang listahan ng mga gastusin niya. At ito, turo ko sa papel. Ito ang dahilan kung bakit wala kang natanggap na extra mula sa asawa mo. Nakita ni Jose ang lahat. Ang 750,000 na ginastos mo sa spa, sa mga designer bags, at sa bakasyon ninyo ng kapatid mo sa Boracay. Habang sinasabi mo kay Jose na wala tayong pambili ng gamot ko sa high blood. Alam niya ang lahat, pag-uulit ko. Alam niyang nilulustay mo ang pera niya habang nagpapanggap kang ulirang asawa. Kaya tinigil niya ang pagbibigay sa iyo at itinabi niya para sa akin. Nagsimulang umiyak si Maricel. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng pagkatalo. Luha ng isang taong nahuling nagnanakaw. Lola Elena, pakiusap, nagmamakaawa na siya ngayon. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ko. Huwag mo akong iwan ng ganito. Ang laki ng mortgage ng bahay. Hindi ko kayang bayaran mag-isa. Mawawala sa akin ang lahat. Tinanggal ko ang kamay niya sa damit ko. Hindi kita iniiwan, Maricel, sabi ko ng matatag. Ikaw ang nagtaboy sa akin. Sinabi mo na kaya ko na ang sarili ko. Sinabi mo na extra expense lang ako. Ngayon, pinapatunayan ko lang na tama ka. Kaya ko ang sarili ko. Dahil may anak akong nagmamahal sa akin. Tumayo ako at isinukbit ang aking lumang bag. Sa loob nito ay ang susi sa aking bagong buhay. Nawala sa iyo ang lahat, hindi dahil sa akin, huling sabi ko sa kanya. Nawala sa iyo ang lahat dahil sa kasakiman mo. Minahal mo ang pera, hindi ang tao. At ngayon, wala ka ng pareho. Tumalikod ako at naglakad palabas ng pinto. Ang pinto ng bahay na dati kong nililinisan, na dati kong pinagsisilbihan. Ngayon, lumalabas ako bilang isang reyna. Paglabas ko sa sikat ng araw, huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy kalayaan, amoy tagumpay. Sumakay ako sa aking sasakyan. Tumingin ako sa langit at bumulong, "Salamat, Jose. Salamat, anak. Tinupad mo ang pangako mo." Hindi na ako matutulog sa murang hotel ngayong gabi. Uuwi ako sa isang lugar na may kapayapaan. Dahil sa huli, ang karma ay hindi lang tungkol sa pagpaparusa sa masama. Ito rin ay tungkol sa pagpapala sa mga nagtiis at nagmahal ng totoo. Ako si Lola Elena, at ito ang kwento ng aking tagumpay. Pinalayas ako ng sarili kong manugang, si Marie.